Breaking news mga kababayan, mukhang ilalaglag na nga ni Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil ayon dito kay Ombudsman Boying Remulla, si Martin Romualdez at si Saldico daw ang mastermind ng flood control scam ng DPWH. So inaabsuelto rito ni Boying Remulla si Bongbong Marcos at sinasabi niya lang na si Martin Romualdez at si Saldico ay nagkuntsabahan para makapagnakaw ng pera sa ating bayan. Pero ano ba yung mga naging dahilan o ano yung nakita ni Boying Remulla para sabihin si Martin Romualdez at si Saldico lang ang may kinalaman dito sa nakawan at walang kinalaman si Bongbong Marcos. Yan po ang alamin natin sa balitang ito, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni na former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Saldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama na ang statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinor. So bali dito sa sinasabi ni Martin Romualdez na hindi lang naman daw, kumbaga hindi lang isa ang kumilos dito para may sakato para nila yung pagnanakaw ng pera. So maganda yung sinabi ni Martin Romualdez dahil dito parang nakikita natin dito na ginagawa ng Ombudsman, sinisingle out na kagad itong si Martin Romualdez para mailihis lang kay Bongbong Marcos. Ngayon, ginamit dito na ebidensya at witness ni Boying Remulla si Sergeant Gutesa na dating empleyado ni Saldico. Ngayon, si Saldico kasama rin daw dito sa sinasabi ni Boying Remulla na mastermind. So,
Kumbaga rito partner sila ni Martin Romualdez. Pero may statement si Saldico na sinasabi niya nagdi-deliver siya ng pera at may monthly quota siya na 2 billion pesos papunta raw dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos. So kung sinasabi lang dito ni Boying Remulla na etong dalawa lang yung may kasalanan sa nakawan ng pera sa flood control, so parang dinidisregard niya rito yung sinabi ni Saldico at yung sinabi rin ni Sergeant Orly Cotesa. So kung titingnan natin dito yung collaboration ng kwento ni Saldico ni Orly Cotesa, isama na rin natin yung 18 ex-marine, lahat yun nagtuturo papunta kay Bongbong Marcos. So yung ginawa rito ni Boying Remulla, sumusugal siya rito na baka sakaling na mapaniwala niya yung taong bayan na yung big fish dito ay si Martin Romualdez lang at si Saldico. Remember meron pang oral argument sa Supreme Court kung saan tinatalakay din yung national budget, yung pinaka-corrupt na national budget ng Pilipinas. At doon nabanggit na mga justices ng Supreme Court na yung GAA hindi yan lalabas kung walang pirma yan ni Bongbong Marcos. Kasi 'di ba nagiging palusot diyan ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman doon sa mga blankong item. Kasi yung blankong item ilagay yun doon sa parang unprogrammed fund. Yung mga proyektong may mga pondo na tinanggalan ng pondo yun at inilipat sa mga unprogram. So pinalalabas yun ni Bongbong Marcos na wala daw siyang kinalaman doon kasi ang may gumagawa ng budget noon yung House of Representative, lalo na yung Committee on Appropriation. Sila yung nagmemekos-mekos. Ngayon sinasabi ni Bongbong Marcos kumbaga parang off limit siya doon nung pinirmahan niya. Wala siyang nakitang mga blanco, walang mga maanumalyang mga pasingit-singit na mga na pondo. So kung lahat yun ititingnan natin yung mga sinabi ni Saldico, sinabi ni Orly Cotesa, yung sinabi ng 18 ex-marine, pati na rin sa Supreme Court, hindi mo pwedeng sabihin na walang kinalaman dito si Bongbong Marcos. So lahat yun may turo kay Bongbong Marcos. Kaya yung ginagawa ni Boying Remulla rito na paghilot, pagbending the law, mukhang hindi uubra kasi kumbaga marami ng witnessing, maraming statement na nagtuturo kay Bongbong Marcos. Kaya yung mangyayari rito hindi ito tatanggapin ng taong bayan kung si Martin Romualdez lang yung madidiin dito. So ang hinihingi nga rito 'di ba ni Baste Duterte dahil nga obvious naman talaga na may kinalaman dito si Bongbong Marcos. Unang-una, pinirmahan niya yung national budget. Alam niya merong nangyayaring nakawan kasi siyempre meron siyang confidential funds. Alam niya yan. So bakit niya pinirmahan? Wala siyang ginawa. Kung kailan lang nabisto na yung nakawan, saka lang siya kumilos. So parang kung hindi pa yun nabisto ng flood control na yan, kukonsintihin niya lang yung pagnanakaw ng gobyerno, yung kanyang administrasyon na yan. Kaya hindi pwedeng sabihin walang kinalaman dito si Bongbong Marcos. Kaya sabi nga ni Baste Duterte, kailangan niya yung ulo ni Bongbong Marcos para managot dito sa nakawan na ang may gawa naman talaga yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Sino ba yung namumuno diyan? Walang iba si Bongbong Marcos. Kaya maling-mali yung ginagawa rito ni Boying Remulla. Halatang-halata na talagang inilagay lang talaga siya dyan ni Bongbong Marcos para pagtakpan siya. Kasi alam naman natin na pagbaba ng presidente, yung ombudsman na yung pwedeng humabol sa kanya. So since nilagay nga dyan si Boying Remulla, hindi siya hahabulin ni Boying Remulla. Pero yun nga, sabi nga natin dyan matagal natin sinasabi at marami rin nagsasabi dyan na itong si Boying Remulla dahil politiko nga yan, pwede niyang kagatin dito si Bongbong Marcos once na matapos niya yung kanyang termino. Siyempre, untouchable niya dyan si Boying Remulla.
So hindi na siya pwedeng pakialamanan ni Bongbong Marcos. So pwede nila ilaglag yan dito si Bongbong Marcos. At at the end ng termino niya, ay diyan pa biglang magiging bayani si Boy Remulla kasi lalabas diyan. Binangga niya yung dati niyang boss na nag-appoint sa kanya si DOJ, na nag-appoint sa kanya bilang ombudsman. So abangan natin kung ano yung magiging magiging kahihinatnan nitong inilabas ni Boy Remulla, kasi sabi rin ni Martin Romualdez, hindi siya papayag na siya yung magiging scapegoat dito, yung magiging fall guy. So meron siya ritong mga alas na pwede niyang ilabas kasi meron siyang banta dun sa kanyang video statement, kung saan nga sinabi niya dun na hindi siya papayag na siya lang ang madidiin dito kasi hindi naman yan kumbaga hindi naman one-man team yung ginawang nakawan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, dahil di naman pwedeng yung budget lalabas ng walang approval galing sa House of Representatives. Siyempre, may pirma rin yan ng galing na executive. So, diyan na magkakalabasan ng ng baho itong magpinsan. At malamang magsusunugan doon ng kanilang mga kandila. Dahil ito na yung panahon na talagang kailangan ng ilaglag ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez para umangat yung kanyang popularity, kasi nga palapit na yung 2028, kailangan nang maghanap ni Bongbong Marcos ng itatapat kay Vice President Sara Duterte. Si Martin Romualdez hindi na ubra yung maging presidente kung hindi yan idadaan sa People's Initiative. So kailangan nang gumawa ngayon ng hakbang ni Bongbong Marcos, yung tinatawag nilang drastic move, para makakuha siya ng pwedeng itapat na presidential mamanakin niya sa 2028. Sa ngayon wala pa siya napipili, kaya nanganganib sila dahil pag naupo si Vice President Sara Duterte, kahit anong gawin nilang diyan kumbaga kahit anong sabihin nila na gaganti lang si Vice President Sara Duterte, hindi pa rin magiging sapat, kasi may tungkulin ang presidente na panagutin yung mga nagnakaw sa pondo ng bayan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.